Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan na masukan po ako noon bilang kasambahay sa isang mayaman at kilalang pamilya rito sa Trece Martires. Pasensya na po kung hindi ko na babanggitin ang eksaktong lugar para na rin sa kanilang pribadong pamumuhay. Sa totoo lang, akala ko noon simpleng trabaho lang ang naghihintay sa akin. Maglinis ng bahay at mag-alaga ng isang sanggol. Hindi ko akalaing ang batang inaalagaan ko ay hindi pala ordinaryong bata. Ako nga pala si Angel, tubong Trece Martires, Cavite. Ilang taon na rin po ang nakalipas nang mangyari ang karanasang ibabahagi ko. Noong una, wala naman akong napapansin. Tahimik lang ang bata, hindi siya iyakin. Hindi rin siya malikot. Ang totoo, sobrang bait niya kung ikukumpara sa ibang sanggol na naalagaan ko. Pero may isang bagay na kakaiba. Dahil sa tuwing sasapit ang 3:00 ng madaling araw, lagi akong nagigising. Hindi dahil umiiyak ang bata, kundi dahil may naririnig akong mahihinang halakhak mula sa nursery room kung saan natutulog ang bata na inaalagaan ko. Akala ko noong una nananaginip lang siya. Pero nang silipin ko siya sa kanyang kwarto, nakita kong nakatayo ang inaalagaan ko sa kanyang higaan at nakatitig lang sa may bintana. Hindi gumagalaw. At hindi din umiimik. At mas nakakatindig balahibo dito habang ginagawa niya ang mga bagay na iyon. Ito ay nakangiti. Nang panahon na iyon, nanlamig ang buong katawan ko. Hindi pa marunong tumayo ang batang iyon, pero noong gabing iyon, ilang oras siyang nakatayo. Kinabukasan, ikinuwento ko iyon sa amo ko. Ngumiti lang siya. Nanaginip ka lang siguro. At doon na nagtaka ang lahat dahil hindi raw ako ang unang kasambahay na nakaranas noon. 3 na pala ang naunang umalis. Lahat sila bigla na lang umalis at hindi na nagparamdam pa. Lumipas ang sumunod na araw. Habang pinapakain ko ang bata, nahulog niya ang kutsara sa ilalim ng mesa. Yumuko ako para pulutin. At pagtayo ko, wala na ang bata sa high chair. Kinabahan ako. Hinanap ko siya sa buong bahay. Hanggang sa makarinig ako ng mahihinang yabag sa kisame. Imposible to. 2 palapag lang ang bahay. Walang attic. Nang tumingala ako, may tumulong maitim na likido mula sa kisame. Maya-maya, narinig ko ang boses ng bata. Yaya? Pero nang lumingon ako, nasa likod ko na pala siya. Ngumingiti, parang walang nangyari. Hindi na ako mapakali. Kaya kinausap ko matandang hardinero ng bahay. Bigla siyang namutla. Pagkatapos ay bumulong. Huwag mong hayaang maabutan ka ng bata kapag bilog ang buwan. Hindi ko na naitanong kung bakit. Kinagabihan, eksaktong kabilugan ng buwan. Biglang nawalan ng ilaw ang buong bahay. Narinig ko na naman ang halakhak ng bata. Pero ngayon, hindi na siya tunog sanggol. Mas malalim, mas hindi tao. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng nursery. Walang laman ang higaan ng bata.
Paglingon ko sa bintana, may maliit na aninong nakaupo sa labas, nakaharap sa buwan. Pagkatapos, anti-unti niyang ibinaling ang ulo niya hanggang magkatitigan kami. Hindi na iyon mukha ng sanggol. Kulubot ang balat, mahahaba ang pangil, at may mapupulang malaking mata. At ang ngiti ay hanggang tenga. Parang gusto kong sumigaw, pero walang boses na lumalabas sa bibig ko. Nanigas ang buong katawan ko habang nakatitig ako sa batang iyon. Maya-maya, dahan-dahan niyang itinuro ang pinto sa likod ko. Paglingon ko, nandoon ang amo kong babae. Tahimik lang siyang nakatayo. Hindi siya mukhang nagulat, hindi din natakot. Sa halip, ngumiti siya. Sabi ko sa iyo, Angel, mahina niyang wika. Huwag mo siyang titigan kapag ganitong oras. Parang gumuho ang mundo ko. Hindi lang pala nila alam, kundi matagal na nilang alam. Lumapit siya sa bata at marahang kinarga. Sa loob ng ilang segundo, bumalik sa anyo ng ordinaryong sanggol ang mukha nito. Nawala ang mga pangil, nawala ang mapupulang mata, para bang wala akong nakita. Napansin niyang nanginginig ako. "Huwag kang mag-alala," sabi niya habang hinihimas ang ulo ng bata. "Hindi ka niya sasaktan hanggat hindi ka umaalis." Hindi ko na hinintay ang umaga. Kinagabihan ding iyon, tahimik akong umalis sa bahay. Iniwan ko lahat ng gamit ko. Hindi na ako bumalik, gaya ng mga naunang kasambahay sa bahay na yon. Pagkalipas ng 6 na buwan, may narinig akong mahinang boses ng bata sa labas ng bintana. Malinaw na malinaw. "Yaya?" Naririnig ko pa rin ang boses ng bata na inalagaan ko. At sa tuwing sasapit ang 3:00 ng madaling araw, kapag naglakas loob akong sumilip, may maliit na bakas ng kamay sa salamin. Parang may batang naghihintay sa akin. Napagbuksan ko ng bintana. Hanggang ngayon po, hindi ko pa rin alam kung ano talaga ang nakita ko sa bahay na iyon. Hindi ko rin alam kung bakit ako ang pinabayaan nilang makaalis. Marami ang nagsasabing baka bangungot lang daw ang lahat, pero alam ko sa sarili ko ang nakita ko. Ang nakita ko ay isang tiyanak. At simula noon, hindi na ako muling tumanggap ng trabaho bilang kasambahay, lalo na kung ang aalagaan ay sanggol na hindi ko kilala ang pinagmulan. Maraming salamat, Angel, sa pagbabahagi ng iyong nakakatindig balahibong karanasan. Totoo man o hindi, may mga kwento talagang nananatiling misteryo. May mga pangyayaring hindi kayang ipaliwanag ng siyensya o ng ating isipan. Marahil, ang tunay na aral ng gabing ito ay huwag nating maliitin ang ating kutob. Hindi lahat ng nakikita ng ating mga mata ay ang buong katotohanan, at hindi rin lahat ng mukhang inosente ay tunay na ligtas. Ako ang inyong lingkod, at ito ang Takutan TV, mga kwentong katatakutan, kababalaghan, at misteryong magpapakaba sa bawat gabi. At maraming salamat po sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, follow, at subscribe para sa mas marami pang kwentong magpapagising sa inyo tuwing hating gabi.